Wala na naman ho dito. Unang balita. Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Binaha ang ilang kalsada sa Parañaque dahil sa pag-uulang dala ng hangin habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Sa takot na tumirik sa gitna ng baha, inabot ng madaling araw sa kalsada ang ilang motorista. Dagdag pagod din ang baha sa mga commuter na na-stranded dahil walang masakyan pa uwi mula sa trabaho. May unang balita live si James Agustin. James, humupa na bang baha? Van, sa mga oras na ito, wala na tayong pagbaha na nakita dito sa bahaging ito ng Sucat Road dito sa Parañaque. Pero kaninang madaling araw po ay maraming commuter ang walang masakyan at napilitang lumusong sa baha. Ang pabugso-bugsong pagulan sa buong Magdamag nagdulot ng baha sa bahaging ito ng Dr. A. Santos Avenue o Sucat Road sa Parañaque. Pasado alas 3 na madaling araw, traffic pa rin sa lugar dahil iniiwasan ng mga motorista ang baha. May mga residente na napalusong na sa baha. Maging ang gasolinahang ito, pinasok ng tubig. Maraming commuter ang walang masakyan. Ang call center agent na si Rafael, nabasa ang sapatos dahil napilitang maglakad sa baha makauwi lang sa kanyang bahay. Sobrang hirap po kasi galing ng trabaho tapos pagod pa tapos ito pa abutan ng baha. Kasi mula nung lumakas yung ulan siguro mga around 8 gano'n hanggang siguro ganun. Kasi pagdating ng Heritage walang masakyan lahat ng jeep nakatigil. Si Joshua pinasa na ang kanyang kasintahan na si Vanessa. Pauwi na rin sila galing sa trabaho. Mahirap sir. Kasi ito hindi naman lulusong ng baha eh. Ako yung nag-aalo kasi pinapasan ko siya. Hanggang dito na po agad yung tubig, saglit pa lang na ulan. Inabot na rin na madaling araw sa paglalakad si Nico kasama ang kanyang katrabaho. Bitbit nila ang kanilang mga sapatos para hindi mabasa. Out po namin ng trabaho alas 12 po ng gabi. Wala na pong masakyan nun. Then nagpasya na po kami dalawa na lakarin na po hanggang PITX hanggang dito. Lakarin na lang po kahit baha na rin po talaga. May ilang motorista naman na nagpalipas muna ng oras sa gasolinahan. Tumaas na siya bigla tapos hindi na namin in-anticipate na maabutan kami. Kaya nagpahupa na muna kami. Pasado alas 4 na umaga nang tuluyang humupa yung baha dito sa lugar at sa ngayon ay pag-ambon na lamang yung nararanasan natin. Maluwag din ang lagay ng trapiko dito sa Dr. A. Santos Avenue o Sucat Road. Yan muna yung latest mula rito sa Parañaque City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Binahari ang ilang lugar sa Batangas dahil sa bagyong Karina at habagat. Live mula sa Batangas City, may unang balita. Si Denise Abante ng GMA Regional TV. Denise? Maris, as of 6:06 ngayong umaga, makulimlim at maulan pa rin ang panahong nararanasan natin ngayon dito sa Batangas City. Sa ilang bahagi naman ng Batangas, nananawagan ng ilang mga residente sa otoridad na masolusyonan na ang kanilang problema sa pagbaha. Halos walang humpay ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Batangas kahapon. Sa Lipa City, linggo ng gabi pa raw nagsimulang umulan. Pahirapan ang biyahe dahil iilan lang ang namamasadang jeep at tricycle. Wala namang napaulat na binahang lugar sa lungsod. Halos tuloy-tuloy din ang naranasang ulan sa Batangas City. Binaha ang ilang kalsada gaya ng DJP-MM Access Road at ilang bahagi ng poblasyon kaya bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa Batangas City DRRMO, posibleng ang maliliit na butas ng kanal at ang kawalan ng malaking outfall na dadaluyan ng ulan ang dahilan ng pagbaha sa mga nabanggit na lugar. Ang nakikita natin diyan, iyan ay gawa ng palakihin ng national government, ang DPWH drainage na nanggagaling sa hilltop, hindi kayanin ng ating drainage para dun sa outfall natin. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat na mas pinalalakas ng bagyong Karina ang nararanasang ulan sa Kalakhang, Calabarzon at Mimaropa. Posible raw itong tumagal hanggang Biyernes. Nasa natin itong weekday para natin yung paulan, pero by nasa natin medyo mag-i-improve. Bale, ngayon, monsoon rains ang inaasahan natin. Then, occasional rains na. So, mas maliit ng mga paulan ang inaasahan natin sa may Calabarzon at Mimaropa.
Ang malakas na ulan at kalaunay baha, kalbaryo raw para kay Mang Dani. Halos pasukin daw kasi ang kanilang bahay, kaya maghapon siyang nakabantay. Matagal na ito, hindi na magawa ng paraan. Laging baha, pag malakas ang ulan, walang tigil ang ulan. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Patuloy naman daw ang pakikipag-usap ng CDRRMO sa DPWH Batangas 2nd District para sa pagsasaayos ng mga kanal sa lungsod. Mag-aalas 3 ng hapon ang bumaba na sa gutter deep ang baha sa DJPMM Access Road. Pansamantalang hindi pinadadaanan sa mga motorista ang bahaging ito ng Balanga-Catandala Spillway sa Ibaan, Batangas. Bukod sa malakas ang agos ng tubig, inaayos din ang girder o beam ng ginagawang tulay sa lugar. Ayon sa Ibaan MDRRMO, humupa na rin ang malakas na ragasan ng tubig mula sa spillway at muling pinadaanan sa mga residente at motorista alas 7 kagabi. Maris, hanggang sa mga oras na ito, patuloy na nakamonitor ang Batangas PDRRMO at CDRRMC sa mga lugar na posibleng bahain, lalo ngayong nakararanas pa rin ang patuloy na pag-uulan dito sa Batangas. Maris? Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV. Sa kanya ikatlong State of the Nation address kahapon, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatigil sa lahat ng pogo sa bansa. Nabanggit niya ring palalakasin pa raw ang ating depensa sa West Philippine Sea. Ibinida rin ng Pangulo ang mga nakabit na kanyang administrasyon tulad ng epektibo anyang bloodless war on drugs, pagpapaunlad sa ekonomiya at iba pa. Narito ang aking unang balita. Ang karahasan at ang mga krimeng iniugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hindi na maaaring magpatuloy pa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Ang Labor Department inatasang tulungan ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Umani rin ang masigabong palakpakan ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Igigit daw natin ang ating karapatan sa patas at mapayapang paraan at sa pamagitan ng wasong diplomatic channels. Palalakasin ang ating depensa at maghahanap ng mga paraan para i-de-escalate o pahupain ang tensyon. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Emosyonal ang kanyang pasasalamat sa mga tagapagbantay ng West Philippine Sea, gayon din sa mga mangingisdang nakikipagsapalaran sa dagat. Sa buong sandataang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagdating sa kampanya kontra droga, gitang Pangulo, epektibo ang anyay bloodless war on drugs. Ibinida ng Pangulo mahigit 44 billion pesos sa halaga ng droga na nasabat sa mga operasyon at ang 79% conviction rate. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba't ibang nakamit ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagtugon sa El Nino at kalamidad, pangalaga sa mga OFW, pagpapalakas ng turismo, infrastruktura at iba pa. Mahigit 200,000 trabaho raw ang malilikha ng iba't ibang investment pledges na nakuha ng administrasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang mga dagdag sa minimum wage na naipasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang maaasahan daw na aumento sa sahod at dagdag allowance sa mga government worker. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon.
Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Sa sektor ng edukasyon, naglaan din ang pondo para sa expanded career progression system sa mga public school teacher. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala ng public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Patuloy na tutugunan ang problema sa textbooks na dapat daw ay up-to-date at error-free. Gayon din ang mababang proficiency level ng maraming estudyante sa information literacy, problem solving at critical thinking. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim na tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Importante rin daw para sa mga estudyante ang access sa kuryente at maayos sa internet. Kaya pinatitibay daw ang infrastruktura para sa internet connectivity. Lalo't batay sa datos ng 2022, nasa 20.6 million o 77% lang ng household sa Pilipinas ang connected. Kasabay ng pagpapalakas ng internet, ang pagpapalakas din sa cyber defense. Hindi rin daw titigil ang Pangulo sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin, partikular ang presyo ng bigas na nasa 45 to 65 pesos per kilo pa rin. Anya, ano mang ganda ng estatistika, wala itong kabuluhan kung hindi ramdam ng mga tao. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Mataas ang ani pero kulang pa rin daw kumpara sa konsumo ng mga Pilipino, kaya kailangan magangkat. Gayunman, palalakasin pa rin ang lokal na produksyon. Iminungkahi rin ng administrasyon sa ilalim ng 2025 budget ang dagdag benepisyo para sa mga buntis at ina sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Layon din anya na lahat ng lalawigan magkakaroon ng sapat na centers at pasilidad para magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Kada lalawigan target mabigyan ng mobile primary care clinic. Inilabas na ang official trailer ng Balota na entry ng GMA Pictures sa Cinemalaya 20. Sa 30-second video, makikita ang content creator sa sina Sasa Girl at Ensir or Esnir na nakasakay sa float sa isang parada at pagkatapos ay magka-cut kay Marian Rivera na tumatakbo habang dala isang ballot box. Kita ang hirap ng karakter ni Marian bilang teacher na si Emmy habang pinoprotektahan ang boto ng taong bayan. Inilabas na rin ng Cinemalaya ang teaser ng documentary film na Alipato at Muog. Ikukwento rito ni Direk J.L. Burgos ang pagkawala ng kapatid niyang si Jonas. Mapapanood din sa Cinemalaya ang investigative docu-film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Lost sa Bungeros. Ang entry sa Cinemalaya ay matutunghayan sa mga piling sinehan sa August 2 hanggang 11. Samantala, big winners ang ilang kapuso at sparkle stars sa 40th PMPC Star Awards for Movies. Parehong tinanghal na Movie Actors of the Year si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes para sa Rewind at Asia's multimedia star Alden Richards para sa 5 Breakups and a Romance. Movie Love Team of the Year naman sina Alden at Julia Montes. Takilya King and Queen si Ding Dong at Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa Rewind. Wagi rin ang Firefly stars na sina Ewan Micael bilang Movie Child Performer of the Year at New Movie Actors of the Year naman si Isabel Ortega. Itinanghal din bilang Movie Cinematographer of the Year si Neil Daza para sa Firefly. Wagi naman si Sparkle star Dustin Yu bilang New Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll Extreme. Movie Actresses of the Year sina Superstar Nora Honor, Diamond Star Maricel Soriano at Star for All Seasons Vilma Santos Recto. Movie Supporting Actress of the Year naman si Abot Kamay na Pangarap star Gladys Reyes. Wala nang naisalbang gamit ang ilang residente ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila matapos gumuho ang kanilang bahay sa gitna ng malakas na pag-uulan. Isang residente ang naitalang sugatan. May unang balita live si Bea Pinla. Bea. Ivan, good morning. Nandito ako ngayon sa Delpan Evacuation Center sa Maynila kung saan inilikas ang mahigit 20 pamilya kahapon matapos gumuho ng kanilang mga bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo.
Pilit pang sinasagip ng 2 lalaki ang bahay na ito matapos gumuho sa dagat sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang mga natangay na bahay lumulutang na sa dagat. Pinalikas ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente. Ang ilan, wala nang naisalbang gamit. Sabi niya, mama, wala na ako nailigtas na gamit. Sabi niya gano'n, yung pang-eskwela ko wala na rin, nahulog sa dagat. Siyempre natatakot na kami. Mamaya, kung gabi mangyari, natutulog kami. O hindi mo alam, ganyan yan pag tuwing bagyo dyan, kaya high tide, nasira talaga mga bahay dyan sa lugar namin. Kwento ng mga residente, bagamat maulan na raw umaga pa lang kahapon, hindi nila inakalang bibigay ang mga bahay. Sanay na raw kasi sila na kapag may bagyo, binabayo ng malakas na hangin at ulan ang isla. Pero bandang hapon, isa-isa nang gumuho ang mga bahay at inanod ng dagat. Nung hapon na po, mga medyo 1:00, 2, bigla pong humabagat. Lumakay ang alon, kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out po yung pinakadulo namin. Tapos yung daanan po namin, yung pinakaapakan po namin, nabagsak. May mga bahay po na talagang bumigay na po yung kanilang haligi. And then dahil dikit-dikit po yung mga bahay sa isla, so nagsunod-sunod po yung pagbagsak ng mga bahay na yun. Sa ngayon, 25 pamilya ang nananatili sa mga modular tents sa Delpan Evacuation Center. Ayon sa barangay, isa ang nasugatan ng aksidenteng matamaan sa ulo ng matalas na bagay. Ang nai-rescue po yung talagang na ang bahay nila, yung totally damaged po. Yun po talagang dinala namin dito para po kasi may masilukan sila. Kagabi na mahagi ang Manila LGU ng mga pagkain, hygiene kits at iba pang kakailanganin ng bawat pamilyang lumikas. Ivan, ang ilan sa mga evacuee na nakausap natin, nananawagan na matulungan silang muling mapagawa yung kanilang mga nasirang bahay. Pero para sa iba naman, mas maigi raw kung marelocate na lang sila para maiwasan ang mangyari ito ulit. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Umiiral ngayon ang no-sailing policy sa Ilocos Sur dahil sa naglalakihang alon na dulot ng masamang panahon. Nasa red alert status naman ang Cagayan Province bilang paghahanda sa direktang epekto ng bagyong Karina. Yan ang unang balita live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy? Susan, simula kahapon ay wala nang tigil ang nararanasang light to moderate rain dito sa Ilocos Sur. Nakataas na ang red alert status sa lalawigan ng Cagayan at Batanes simula noong linggo, July 21 dahil sa bagyong Karina. Sa cellphone video na ito nakuha sa Batanes kahapon ng umaga, makulimlim pa ang panahon. Wala namang malalaking alon sa Basco Port, ngunit nakaangat na ang bangka ng mga mangingisda bilang paghahanda sa bagyo. Sa Cagayan, inalerto na ang lahat ng MDRRMO at iba pang ahensya ng gobyerno sakaling tumama sa kalupaan ang bagyo. Makulimlim at nakararanas ng pagambon sa ilang bahagi ng lalawigan, kaya't binabantayan ang ilang bayan sa eastern portion mula sa pagguho ng lupa. May mga erosion, not necessarily landslides naman, dun sa mga loose areas like dyan sa part ng Tuaw, sa part ng Bagao, Gataran, and Gonzaga. Mga konting mga erosions because of this light to moderate rains. Nasa below normal pa ang major river at tributaries ng Cagayan River, ngunit patuloy ang monitoring ng autoridad. Sa Ilocos Sur, isang linggo nang hindi pumalaot ang ilang mangingisda dahil sa naglalakihang alon dulot ng sama ng panahon. Kaya si Mang Eddie, sa pag-aayos ng fishing net, ibinuhos ang oras. Kami nga pa rin, no, kasta nga dayag bagyon ta, baka no, madiskrasa nga yung tao. Nakataas ang no-sailing policy at pinag-iingat ang mga nasa malapit sa katubigan at mountainous areas. Susan, nauna nang nagsagawa ng malawakang pruning sa mga puno ang lalawigan bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Ito upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa mga estruktura at mga linya ng kuryente at telecommunication lines sakaling tumama ang sakuna tulad ng bagyo.
Sa ngayon, Susan, wala namang napaulat na insidente ng pagguho o pagbaha dito sa Ilocos Sur. Susan? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Pinuri ng ilang mambabatas ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bawal na ang mga pogo sa bansa. Pero nakukulangan daw sila sa pahayag ng Pangulo tungkol sa presyo ng bigas at minimum wage. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Effective today, all pogos are banned. Ito ang sorpresang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA. Hanggang ngayong taon lang ang ibinigay niya sa PAGCOR para tuluyang maalis sa bansa ang mga pogo. Ang PAGCOR tatalima raw sa utos ng Pangulo. 6 na buwan pa. Gagawin natin ang lahat para mapag-aralan natin kung paano natin siguro dahan-dahang may alis. Papaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. Ayon sa PAGCOR chairman, may 43 legal na pogo kung saan nakasalalay ang hanap buhay ng mahigit 40,000 Pilipino. Hindi pa raw kasama riyan ang mga indirect at ancillary services na kumikita rin sa pogo. May sinabi din ng Pangulo na inaatasan niya ang DOLE na maghanda na rin ng mga training programs. At para nang sa ganon, yung mga madi-displace nating mga kapwa Pilipino, ang mga madi-displace na yun, ay magkakaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay muli. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gagawa sila ng paraan para mabigyan ng trabaho ang maapektuhang pogo workers. Si Senadora Riza Ontiveros na nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga pogo at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission masaya sa desisyon ng Pangulo. May mga pag-aaral na pong ginawa ang NEDA, ang Finance Department po natin, tungkol po dun sa mga madi-displace po ng mga Pilipino dito po sa pagbaba ng pogo. So I think siguro magkakaroon na lang po ng adjustment. Tagumpay ito sa mga babae at bata na nagsumbong, sa mga whistleblower na nagsumbong. Ito'y importanteng tagumpay para sa mamamayan. Pinuri rin ito ng iba pang mambabatas kahit ang ilang nasa oposisyon. Positibo sa akin yung pagbaba ng pogo dahil kami nga sa Makabayan yung nangunguna para at very vocal kami na tanggalin or iban talaga itong kailangan pa rin i-address itong trabaho para sa ating mga kababayan. Pero pinuna rin nila ang ibang binanggit ng Pangulo, partikular sa presyo ng bigas at kulang umanong minimum wage. Hindi sapat yung per region magtaas ng wage, kaya ang na-file natin, national minimum wage. Pero hanggang ngayon, iniiwasan yon ng Pangulo. Gusto sana nating sabihin talaga sa Pangulo na walk the talk. Kasi bakit? Kasi yung sinasabi na pagpresyo ng bigas, napaka-manipulative po ng ginagawa ngayon Kahit padamihan mo yung kadiwa, hindi pa rin naman niya talaga magiging solusyon. Sa usapin ng irigasyon, napakaliit po nung nireport sa atin kasi ang laki-laki talaga ng bilang na walang irigasyon sa atin. Para kay Senate President Chis Escudero, naging makatotohanan at komprehensibo ang SONA ng Pangulo. Yung kanyang talumpati, tinalakay ang maraming mahalagang bagay na nararamdaman ng sambayanan at natuwa rin akong inuna niya ang talumpati niya kaugnay sa agrikultura, presyo ng bigas at tinapos niya siyempre sa issue ng pogo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. At tulad nga po ng nakita natin sa ulat na yan, kabilang si Senadora Riza Ontiveros sa mga natuwa sa pagbabawal ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng pogo sa bansa. At kaunay po niyan at iba pang issue, makakapanayam natin, Senadora Riza Ontiveros. Senator, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa unang balita. Salamat at magandang umaga po, Ivan, at lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Okay, Sen, may ilang nakapansin na kahapon yung unang beses na pumalakpak kayo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbabawal niya sa pogo. How big is this, Senator? How important is this directive from the President? Very, very important.
important. Actually, nauna na akong pumalakpak nung inulit nila yung kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Ha? Pero dun talaga ako napalakpak, napatayo pa nung kanilang inanunsyo na as of yesterday, banned ang POGOs. Yes. Magwa-wind down lahat ng mga yan hanggang katapusan ng taon. At sisimulan na ngayon yung paghahanap ng iba at disenteng trabaho sa ilang tens of thousands pa ng mga kababayan nating nagtatrabaho doon. So I commend the President for his resolute pronouncement. Pero una din sa lahat, to all POGOs, legal o illegal, goodbye. Isa talagang napakalaking tagumpay ito para sa buong bansa. Senator, POGOs, legal or illegal, you're making that distinction. May binabanggit po kasing international gaming licensee, yung mga IGL na tinatawag. Sa pagkakaintindi po ninyo, and is this how it's supposed to be interpreted, lahat po yan, wala na, pati IGL. Pati IGL, wala na. Actually, bagong instrumento yan ng PAGCOR, kasunod daw ng mga dating license ng POGO. Pero with the President's pronouncement yesterday, dapat pati yan wala na. At talagang bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women na nanguna sa investigasyon tungkol sa mga krimeng nakakabit sa POGO, hindi ko matatawaran ang saya at ginhawa ng pagpapabawal ng POGO sa bansa. Ano pa mang klaseng lisensya ang hawak nila. Kumbaga irrelevant na kung nagsimula silang legal o illegal na POGO dahil sa mga krimeng dala nila. Kaya lahat sila banned. POGOs, legal o illegal, have brought innumerable and unspeakable social ills into the country. Kaya yung anunsyo kahapon, mahalagang umpisa yan sa isang mahabang mga hakbang para mapanagot ang mga nagpapasok at nagpahintulot sa paglaganap ng mga krimeng dala ng POGO sa ating bansa. Sen, may revenue losses po ang gobyerno sa pagkawala ng mga POGO. At gayon din po mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga POGO. Ano ho ang proposal ninyo? How do we help them? We will help them. Batay na rin sa mga datos na galing mismo sa mga government agencies. Kung gaano kaliit actually ang net financial benefit ng mga POGO sa ating bansa nitong nakaraang mga 8 taon mula nung nag-virtual open door policy ni Duterte sa mga POGO dito sa ating bansa. Yung mga rosy na pangako noon, napako, whether in terms of revenues o kahit trabaho, ang laki pa nga ng pagkakautang nila sa buwis sa ating gobyerno. At sa prosesong binanggit ko kanina na mahabang hakbang, sisiguraduhin din natin na magkaroon ng just transition para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga POGO. So, kasama sa buong push natin para sa disenteng trabaho sa ating mga manggagawa. Senator, ano ho magiging impact ng utos na ito ng Pangulo to ban POGO sa inyong isinasagawang investigasyon sa Senado? Well, ang aming Senate hearings ay magpapatuloy para mag-demand ng accountability. At patuloy naming sisiguraduhin na palakasin ng mga polisiya, mapigilan ang mga industriya tulad ng POGO na yan from ever emerging again. Si Mayor, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, o ika nyo nga si Go Waping. May paramdam na ho ba kung dadalo na sa susunod na pagdinig? Ay nako, wala pa rin. Sa kabila nung payo di umano ng kanyang abogado na magpakita na siya sa amin, ni yung anino niya at ng kanyang mga miyembro ng pamilya ay hindi pa makita. Pero patuloy silang pinaghahanap ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa tulong din ng NBI. At habang iniintay namin na magpakita siya o maipakita siya sa susunod na hearing sa 29 nitong buwan, maraming salamat na sa lahat ng mga victim survivors, whistleblowers, pati government agencies tulad ng DOJ IACAT, PAO, NBI at iba pa. Lahat silang nakipagtulungan sa aming investigasyon sa Senado para mabunyag ang kababalaghang nakapalibot sa POGO. We owe you this victory. Sen, more on the SONA. Ano ho yung mga issues na gusto nyo sana'y natalakay pero hindi nyo narinig? Ayun, marami-rami pa, Ivan. Unang-una na yung ekonomiya, agrikultura at energy. Tapos dagdag pa sa health, dagdag pa sa education. Yung isang big area of silence ni Presidente,
sayang pagkatapos nilang sabihin na yung extermination was never part of the solution sa problematic drug use, sayang hindi siya nagsalita tungkol sa ICC. Kasi yung extermination na bahagi ng ginamit ni Duterte dyan sa madugong war on drugs niya, dapat mapanagot siya para sa mga buhay na kinitil at yung mga pamilya, tens of thousands of them na naulila. Plus sana pa dagdag sa agenda ng women and children bukod dito sa malaking pronouncement laban sa Pogo at dagdag pa doon sa mahalagang pag-uulit nila ng posisyon sa West Philippine Sea, ilan pang mga issue sana sa national defense, national security at saka foreign relations. Senator, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po sa oras Thank ninyo. you, Ivan. Nakausap po natin, Senadora Risa Ontiveros. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, tututukan daw ng Kamara ang pag-aproba sa proposed 2025 national budget. Sa Senado naman, hindi pa rin prioridad ang charter change, divorce at death penalty. May unang balita si Mav Gonzalez. Present ang 23 senador sa unang sesyon ng Senado. Wala na si dating senador at ngayong Education Secretary Sonny Angara. Dumalo rin ang ilang dating senador at diplomatic corps. Sa opening prayer, tila may patutsada si Senador Amy Marcos. Patatagin ang inyong Senado at ang buong kapulungan ng aming bansa. Pangalagaan ng Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Pagtagumpayin ang mabubuting hangarin ng aking kapatid, ang Pangulong Bongbong Marcos na mangibabaw sa mga mapangsariling nakapaligid sa kanya. Sa kanyang unang opening speech bilang Senate President, sinabi ni Senador Cheese Escudero, quality at hindi quantity ng maipapasang batas ang mahalaga sa Senado. Sabi pa niya, hindi prioridad ng Senado ang charter change, maging ang divorce at death penalty bills. Wala ito sa listahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ibig sabihin, hindi rin ito prioridad ng ehekutibo. Pending bills on charter change will be placed in the back burner and will follow the ordinary and regular process of legislation, if at all. Instead, bills which can affect the same result, but without the needless political noise and bickering, will be prioritized. This will allow us to focus our energy on measures which the people truly need. Uinahin ng Senado ang mga panukalang batas na prioridad din ng Kamara para masigurong uusan ito agad, gaya ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Pagkakaisa at pagtatatag ng malakas na bansa ang naging sentro ng mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Nangako tayong lahat na magtatrabaho ng tapat. Nakasundo na isang tabi ang politika. Gagawin ang lahat para iangat ang kabuhayan at ang kabuhayan ng ating mamamayan. We at the House of Representatives stand united with the President in his desire to advance the legislative initiatives that will shape the nation's path forward. This is a time for unity, and we fully support the President. Magiging prioridad ng Kamara ang pagpasa sa panukalang 6.352 trillion peso 2025 national budget at ang natitirang LEDAC bills na hindi pa naipapasa ng Kamara. Ang amendment sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendment sa Agrarian Reform Law at amendment sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Hindi naman nabanggit ng Speaker ang tungkol sa charter change sa kanyang talumpati. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagbubukas muli ng sesyon ng Senado at issue sa mga pogo sa bansa, makapanayam naman po natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senator Sherwin. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Good morning, Maris. Good morning sa ating mga tagapakinig. Una sa lahat, isa po kayo sa mga nag-iimbestiga sa illegal na pogo sa bansa. Ano po ang masasabi nyo sa pag-ban sa mga ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna po ng isinasagawa niyong investigasyon? Gaano kahalaga ito? Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Pangulo at sa wakas, binand niya na ang pogo sa ating bansa. Nakita natin yung krimen, yung pagdungis sa imahe ng ating bansa at ang kinakatakutan natin ngayon, itong mga pogos na ito ay umpisa ng lumalawak yung kanilang galamay at nagkakaroon na sila ng impluwensya sa ating political system at sa enforcement system natin.
Kaya nagpapasalamat ako sa ating Pangulo dahil mabilis niya at very decisive. Talagang buong-buo yung loob niya na i-ban ito dahil talagang makakasira ito sa ating lipunan. Senator, pangamba po ng ilang opisyal, yung mga manggagawang Pinoy na nagtatrabaho sa legal na mga pogo, baka sila'y mawalan din ng trabaho. Ano po bang masasabi niyo rito? At bagamat sinabi na ng Pangulo na pinaalalayan sila sa itong mga manggagawang mawawalan ng trabaho, paano natin masisiguro na mabibigyan sila agad ng trabaho? Hindi namin sila pababayaan. In fact, yung cash for work ng DOLE ay malaki ang pondo. At magagamit natin yung pondong yan para mabigyan sila ng temporary employment. At pangalawa, kanina ka-text ko lang yung DTI at kakausapin nila yung iba't ibang technology industries natin tulad ng BPO para matulungan sila makakuha ng trabaho sa BPO. Ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Pogo ngayon ay nasa 20,000. 25,000 naman yung mga foreigners kasi mas malaki yung dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo. Kaya itong 20,000 ng mga kababayan natin, hindi natin pababayaan yan. At yung mga iba namang mawawalan na aliens, babalik na lang sa ibang bansa. Babalik sila, makakancel yung kanilang working permit dito dahil wala na silang dahilan para manatili sa ating bansa. So makakancel yung kanilang working permit at babalik na sila sa kanilang country of origin. Maiba tayo ng bahagya, Senador. May dagdag ba kayong nakalap na impormasyon tungkol kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sa kanyang tunay na pagkatao? Kahapon nakausap ko si Senate President Escudero nung pagkatapos ng SONA at napag-alaman natin na nagpadala pala itong yung abogado ni Guo Huaping kay Senate President ng sulat na kung nagpapaliwanag kung bakit siya hindi nakadalo. Sabi niya na hindi naman niya intensyon na i-disrespect o iwalang respeto ang Senado. Hindi rin niya intensyon na ibaliwala ang proseso ng ating bansa. Pero wala naman siyang pangako kung pupunta siya o hindi pupunta sa mga susunod na pagdinig. Wala rin siyang sinabi kung ano yung mga gagawin niya sa mga susunod. So parang empty letter lang para sa akin. Pero ganoon pa man, tuloy yung aming investigasyon at tuloy yung aming pakikipag-coordinate sa mga enforcement agencies natin at talagang hindi kami titigil hanggat mahuli siya. Senador, sa pagbubukas po ng sesyon ng Senado, nabanggit ni Senate President Cheese Escudero na hindi raw prioridad itong charter change, divorce at death penalty. Pabor po ba kayo rito? Ano masasabi niyo rito? Natitira na lang kasi 72 session days, Maris, sa aming kalendaryo. At 72 session days, parang kulang-kulang 3 months yan. So talagang paspasan. At alam naman natin, by October filing na, by next year, campaign period na. So gusto namin patapos ng mas maraming mga batas na makakatulong sa ating bansa. And your priority? Ang priority natin, mga education bills. No? Marami tayong education bills na nakasalang. Yung pagpapalakas ng senior high school, yung pag-aayos ng mga daycares natin. Mayroon rin tayong mga batas patungkol sa pag-i-improve ng incentives, pagbibigay ng mga incentives sa mga mamumuhunan sa ating bansa. So ito yung mga priority na gusto na, personally ako gusto ko matapos to bago mag-session break ulit. Alright. Maraming salamat po, Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.